dito sa Pilipinas, talo na ang CPP, na ano na siya, lugmok na talaga sila, nasa ICU na. Pero sa international, namamayagpag pa sila. So, mahalagang-mahalaga ang papel ninyo, Mr. Bong Santamaria, no? So, bawat kasi ginagawa yan sa Canada, no, na yung mga Pilipino na nandoon na nakikipagkapit-bisig sa amin, sila mismo, meron silang mga, kahit sa Maryland, no, yung mga kamag-anak ko doon, sila mismo nag-organize sila at they educate each other, no? Nagbibigay ng impormasyon sa isa't isa. Kasi ito talaga yung makakatapos ng salot na ito. Magkakapit-bisig tayo. Ang binabanggit ni Ma'am Lorraine, we cannot exclusively put on the shoulders of the government the responsibility to completely vanquish and become victorious against the communist terrorism, sapagkat hindi po nagtagumpay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kung hindi po nakipagsabayan at tumulong alongside the government ang mamamayan. Tsaka sa totoo lang, no, yung reality check dito, yung may mga official tayo sa gobyerno, nakikipagkuntsabahan pa sa CPP, NPA, NDF, no? So, mag-iingat tayo, pero wala tayong pakialam dyan. Basta tayo, mga Pilipino, bahala sila, no? Huwag na natin sila iboto, pagkatapos tayo magkapit-bisig para tapusin ito. How important, Ma'am Lorraine, Brother Franco, briefly, 2-minute rejoinder na mawala sila sa Kongreso? Napakahalaga po. Yes, could you? 60% of their funds are coming now from Congress. Ibig sabihin, napakalaking impact sa pondo pag nawala si Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers or ACT, yung Gabriela NPA Lovers na sila Brosas, at ang Kabataan NPA Recruiter Party List nila Raul Manuel. 60% ng pondo nila sa lokal, sa kasalukuyan ang gagaling dyan sa pag-channel ng mga pondo mula sa Kongreso. Number 2, recruitment. Mapapatigil natin ang pagbibigay ng legitimacy sa kanilang front organizations at mapuputol natin ang mga alliances nila. Number 3, mapuputol natin ang kanilang infiltration sa gobyerno na nagagamit nila hanggat sila ay nakatungtong sa poder ng bilang kongresista. Napakahalaga po ng punto na yon, mga kababayan. Doon po tayo manalig na kaya natin silang ligwakin at gurgurin pagdating ng 2025 elections. Tsaka napakahalaga nun, no? Napakahalaga nun kasi ginagamit nga nila ang Kongreso. Big guns ang Kongreso. Very powerful, no? So, kung nilagay natin yung 3 unggoy na yan na natitira sa Kongreso, lagay natin sila sa Carriedo. Yes. Kahit magsisisigaw sila doon, okay lang. Kayang-kaya natin. Pero ito, recruitment, yung lahat ng gulo na nakikita natin ngayon, nasa likod niyan, CPP, NPA, NDF, yung ICC, yung Chacha, yung lahat ng UN Rapporteur, at saka yung pakikipag-away ng Marcos Duterte, kasama yan sila. Sila yung mga marites na nag-iintriga-intriga para mag-away-away ang buong Pilipinas, no? Nandyan sila. Talagang they agitate, no? So, nandyan sila. So, pag tinanggal natin yan sila, malaking bagay ito. So, iboto ninyo ibang party list. Basambayanan, Panaw, mga ganyan. Pero wag na yan. Yes. Pero gusto ko lang dinagdagan yan, ma'am, dahil pagdating sa labas ng bansa, ang ating OFW ay talaga libo-libo. We're talking about thousands ng ating OFW ang niliwanagan dito. And millions. Millions. Pero when you go outside, you, ma'am, naka-experience ka naman, Eric, everyone here. Clear. Basta sa labas ng bansa, ang SMNI ay kilala na tayo yung bukod-tanging programang lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Nagsisiwalat ng katotohanan. Ito yung mga bagay na talaga naman na-appreciate ng ating mga kababayan sa ibayong dagat. Dahil napakahalaga nito. Isipin mo, dito lang daw po nila nalaman na meron palang miyembro ng CPP, NPA, NDF dyan sa loob ng Kongreso. Bakit po nangyari? Nagtatanong sila. Paano po nangyayari yun? Dati 7 pa yan. And sadly, even in our embassies abroad, in our consulates abroad, when we traveled in Europe and in New York and ganyan, they were there. No? They were there and obstructing the work of government and promoting the goal of the CPP, NPA, NDF inside our embassies. They're doing sabotage operations. Don't forget, yung pagpunta ng mga rapporteur ng UN para pakialaman ang ating bansa, Brother Franco, part yan ng international work nila, the Alston Mission, the Ian Fry, and then lately the Irene Khan mission. All of this premeditatedly organized by the CPP, NPA, NDF, International Department Liaison Operations and Network, na dapat ay intindihin natin
na kailangan ibunyag, kailangan tutulan, kailangan labanan at itakwil natin, mag-start yan dyan sa inyo. But talking of that international operations, Brother Franco, I think you have a line up dyan sa balita natin, Ma'am kamakailan, ay umugong po ang napakagandang tagumpay na balita sa pagsusumikap ng NTF-ELCAC Legal Cooperation Cluster at ng ating mga abogado ng pamahalaan upang po ipagtagumpay sa Court of Appeals sa pangatlong pagkakataon tinabla at ibinasura ng Court of Appeals ang maniobrang legal ng CPP Front Organization na isa sa mga international fundraiser na grupo nila na nakabase sa Cordillera, ang Cordillera People's Alliance. Do you have an update from Yes, yun sa nga desisyon ang, ng Court of Appeals? Yes, yun nga yung naging desisyon ng Court of Appeals. Na-dismiss ang petisyon na nagke-question sa gobyerno sa order last year sa pag-freeze ng assets ng Cordillera People's Alliance. CPA. Yes, dahil because of the activist groups association with Wendell Bulingit. Ito, kailan mo to ka, Eric? 5 sila, Franca, ang Yes. na-designate na terrorist individuals Na-designate na terrorista. that included Wendell Bulingit last year. Yes. Tapos nag-appeal sila sa Court of Appeals sa Brother Franco, Ma'am Lorraine, natanggalin sila sa listahan ng designated terrorist organization or individual sapagkat kapag na-designate po kayo ng Anti-Terrorism Council, automatic po ay magkakaroon ng freeze order sa Yun. iyong accounts and assets. Ako, ayaw nila yan. Ayaw nila. Ayaw. Ito. Kaperahan. CPA had, Cordillera People's Alliance had earlier asked the CA to determine the basis for sanctions imposed on it by the government's anti-terrorism agencies. Correct. Among them is the Anti-Money Laundering Council o AMLAC, which barred CPA from accessing its bank accounts in July last year using a legal recourse granted to it by Republic Act number 11479, the Anti-Terrorism Act of 2020. Ibig sabihin dito, Brother Franco, Ma'am Lorraine, sa inilabas po na freeze order, at least 2 or 3 years yan, na hindi na magagamit ang pondo nitong CPP-created, CPP-led front organization through their officers like Wendell Bulingit and among others, sila Steve Taule, na paralisa po ang naririnig natin, mga 80 million pesos po yan na mga accounts na may pangalan ni Wendell Bulingit. At dahil dyan, hindi nila magagamit. Di ko malaman sa mga trolls kung maaawa ako matatawa. Binabalanda pa naman nila ang utak nila sa SOCMED. Sad but true. Sabi ni Homebiz, nung umupo si Kuting as DARSEC, akala ko top sa agenda niya balik sa FTI-like project tulad ng kay Senior. Pero puro importation din lang pala. Isa pa yan. Sabi ni Carlos Miguel, pinipersonal na nila ang SMNI. Galit daw si Commander Luwalhati kay Ka Eric. Sino ba si Commander Luwalhati? Sabi ni PI, mahal din kuryente sa cold storage. Agreed. Sus Mariosep. Diyos ko, yung mga trolls, nagpipilit talaga. Sabi ni Chris Dior, fake news issue lang naman ang ginagamit nila laban sa SMNI. Pero yung totoo, wala talaga silang ma-issue sa network. Kaumay itong mga congressman na ito. Sabi ni Alan Tulba, binabarat po ang mga magsasaka, mas kumikita po yung mga biyahero. Totoo nga. Totoo nga. So, kailangan may access to better priced logistics system ang ating mga magsasaka. Otherwise, the middlemen will provide it at tatagain talaga nila tayo, yung consumers, at the same time, binabarat ang mga farmers. The middlemen almost control the price, they control the prices talaga. Sabi ni Jin Yu, bakit ba kasi inabandon ng government ang mga ice plants dati? Ngayon, need na ng cold storage. Sino siya nga ngayon? Sabi ni Kuya Mel, magbago sana itong administrasyon na ito kasi sayang ang boto ko. Imagine mo, first time akong bumoto at 52 years old, masasayang lang dahil sa pagiging incompetent. Kakainis. Sabi ni, not well but fine. Akala ko ibabalik ang masagana program ni Apo Lakay. Ang nangyari ngayon, mag-import pa rin tayo. Everything, halos, ini-import talaga. Kaya kaloka. Wala na tayo. We're not actually producing very much anymore. Yung real producers natin, yung mga magsasaka natin, kasi lahat yan, Philippine grown. Di ba? Yung iba, even if you make something, your materials are almost fully imported from China. Ito talaga, ano lang ang kinikita natin? We're consumers of Chinese products. Yung lalakas ng loob ng mga taong girahin ng China.
Good luck with that. Tignan natin mag-survive tayo. Ang laki ng imports natin sa China. Sabi ni Pau Pau, ma'am, pati po sa tuktok pati take down na din nila ang mga Duterte supporters. Matagal na po ako. Pagalitan nga ako noon nung pumunta akong Davao. Sian Samo says, sino bang naging Pangulo ang nakapagpaganda at nakapagbigay ng masaganang buhay sa Pilipino? Wala. Acho! Sino may sabi? Hindi naman namin hinihingi ang buwan o ang araw, Sian. Ang hinihingi natin, aba, wag ka naman puro party at saka concert, di ba? Wag ka naman puro pasarap. Kailangan nakikita na nagtatrabaho ka. Pero mapaalala ko lang sa'yo, hindi natin hiningi na maging perfect na yung lipunan natin. Pero naman, meron kang magagawa para mapaigi kahit ilang aspeto ng buhay. Tulad ng ginawa ni Duterte dati, passports, driver's licenses, tertiary education, yung PhilHealth. Naramdaman yun, ha? Oh, talagang nakita natin meron silang paraan para masagot at masolusyonan ang poverty. May gumagalaw. Dito, may nakita kang gumalaw? Paso lang. Kaloka. Peace and order din, sabi ni Ana Marie. Oo nga pala, di ba? Nawala yung mga holdapper dito sa Cubao. Yung buwan-buwan, sabi ni Ayan, buwan-buwang 100 million sa PGH. Pakisabi nga dun sa mga pasyenteng hindi namatay na walang nangyari. Sorry, buhay sila. Ganun ba? Walang kinalaman yung 100 million sa pagkabuhay nila. Sabi ni Ronald, you look beautiful. Buhay, panalo talaga mga ilaw ko. Kulang pa yan, meron pa. Hindi ko daon yung yan. Di ba? Ganda tayo magpailaw Parang lang, di ba? Pag Santa Cruz, nasa ilaw yan talaga para masabi mo maganda yung yung reyna Sabi ni Aloise, wala na namang plastic card ang LTO. Walang kadala-dala talaga. Sabi ni Pau Pau, 10 piso na lang po bilihan ng palay dito sa amin. Oo, unfair yan sa magsasaka, Diyos ko. Sabi ni Ara Teresa Lasat, nung time ni PRD na wala ang mga magnanakaw sa amin sa Samar, ngayon aktibo na naman sila. Yung pag-ubos ng Communist Front, hindi yan dahil sa administrasyon na ito. Dahil yan sa mga ground commanders natin na nung nakita nila na posibleng magka-peace talks ni Ratrat nila. Pero ang laki ng inroads nila panahon ni Duterte. Daming naubos. Sabi ni Ma'am Chloe, talamak ang korupsyon sa Pinas dahil mismo karamihan sa mga Pinoy walang pakialam sa korupsyon. Kaya tuloy kumakapal ang mukha ng mga politiko. Ang armed forces naman nasusuhulan din para tumahimik. I wouldn't say that. I wouldn't say all. Yung AFP is one of those last few agencies na mas marami pa rin yung tuwid kaysa sa dun sa tiwali. Sabi ni GCO, kakatakot yung decision ni BBM, parang gusto niya ng war na di ready ang AFP to defend sabay na kami sa US. Okay, frequently asked questions time. Sabi ni Ma'am Edna, bakit wala ka sa karambola? Pinailis po nila ako, hindi po ako convenient for certain unnamed government officials connected to Malacanang. Okay na? So, ano pa yung mga frequently asked questions? Ikaw ba yung spokes ni BBM dati? Hindi po. Never po ako naging spokes. Ako po yung dating press secretary. Sabi ni PI, nawala. Kung babawiin ng Kongreso ang prangkisa ng SMNI, hindi ba yan dadaan sa Senado? No. Aakyat lang sa Senado pag ginrant na. Ginrant. So, yung sa pagtanggal, hindi po umaakyat. Sabi ni Pinoy ako, basta ako with my family, support Duterte. So, sabi ni Yi, subukan nila arrestuin si PRD, di ako sumasali sa rally, pero for the first time sasali ako. Sabi ni Raji, okay pa rin kayo ni Vic Rodriguez, di naman kami nag-away. Okay naman kami ni Boss Vic, ni ES. Sabi ni Sir Percy, ang sabi ng mga tao noon, attorney, before elections, paano daw siya makaka-relate sa hirap ng mga tao kung siya galing sa mayamang pamilya. Di namin pinansin noon, todo suporta pa rin kami. Ngayon napatunayan na nga, sa daming paghihirap ng mga tao, ngayon puro pa rin siya pagsasaya, party sa kabila ng mga kalamidad, ang saklap. Thank you po. Sabi ni Warren, basta ako, Duterte pa rin. Oo nga, sabi ni Jong, bakit parang walang mga tibak na sumisigaw na Marcos, tuta ng kanon, nakakapagtaka lang, naambunan ba tagat palasyo? Sabi ni Carolina, sa mga corruption like LTO, mag-hire na lang ng foreign worker para walang palakasan system.
Ma'am, sa tingin ninyo ang foreign workers hindi po makokorap? Andito sila sa Pilipinas. Parang tayo, pag nasa US, tumutuwid, baka yung mga foreigners pagdating dito, ay, at mahirap po yun, ang daming walang trabaho dito, bibigay natin sa foreigner. Sabi ni Dennis, sabi ng misis ko, ako naman ang kausapin mo, lagi ka na lang nakatutok dyan kay Trixie. Ma'am, sali kayo! Isama mo naman si Madam, ito talaga. Sabi ni Juanet, natabunan ng issue ng PI, baka magulat na lang tayo. Ewan ko lang kung tama ang iniisip ko, mag-iintay lang po kami dito kung anong gagawin to support FPRD. Hindi po tayo magigising lang kasi may referendum eh. So hindi rin po tayo basta magigising lang na napasa na